Patuloy tayo mga kaibigan. Ito naman ang ating babasahin sa Exodo 20 verse 14. Ito ang sinasabi. In English, thou shall not commit adultery. Ito yung mabigat. Isa rin sa mabigat na kautusan para sa ating kapwa. Ito ay isang moral na kautusan sa atin. Ano ang sinasabi? Huwag kayong mga ngalunya. Maraming tatamaan siguro dito mga kaibigan at mga babayan. No? At talagang marami. Kahit na yung hindi gumagawa ng ganito, tinatamaan din. Bakit mga kaibigan? Itong utos na ito, ang gusto ng Panginoon na mailayo tayo sa mga tukso. Mailayo tayo sa pagkagagawa o makagawa ng labag sa kalooban ng ating kapwa. At lalo na labag sa kalooban niya. Alam niyo, sinasabi niya dito na huwag kang mangangalo niya. Ngunit ano ang sabi niya dito? Mayroon siyang sinasabi dito sa Matthew 5 verse 28 kung ating mababasa. Matthew 5 verse 28. Basahin niya natin kung ano ang sinasabi niya tungkol sa pangangalo niya. Alam niyo mga kaibigan, pinabigat ni naman niya ito eh. Pinabigat niya para hindi talaga tayo madaig sa mga ganitong klaseng mga gawain. Adultery. Hindi lang yung pambababae, kabaklaan, katungkuyan, hindi lang ang ibig sabihin nun. Yan talagang hindi ikinatutuwa ng Panginoon. Ngunit itong adultery ay maraming ibig sabihin nito mga kaibigan. Ito ang malupit na sinasabi ng ating Panginoon. No? Sa Matthew 25 verse 28, ito ang sinasabi. Ito ang mababasa natin. Hanapin niya natin mga kaibigan. 28. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat isa na patuloy na tumitingin sa isang babae upang magkaroon ng masidhing pagnanasa sa kanya ay nangangalo niya na sa kanyang puso. Hindi ba? Sabi ng Panginoon, ang pangangalo niya hindi lamang yung ginagawa mo, ngunit sa pag-isip, pagtingin mo sa isang tao, babae man o lalaki, na mayroong kang masamang binabalak, mayroong ang kaisipan mo ay yung lust of lust na tinatawag. Ikaw ay nagkakasala ng pangangalo niya sa inyong puso. Kaya ganun ka atindi, ganun ka stricto ang ating Panginoon tungkol sa mga bagay na ito. Sapagkat ayaw niya na tayo ay magkasala ng lubusan. Gusto niyang bawasan, magpigil ang tao sa kanyang sarili upang makasunod siya sa mga kautusan o sa kalooban ng Panginoon. Biruin mo yan sa tingin lang, kaya sinasabi nga ng Panginoon, kung ang inyong mata ang magiging dahilan ng inyong pagkakasala, tanggalin mo. Kung ang kamay, putulin. Kung ang paa ay putulin. Anong ibig sabihin? I-stop. Huwag na nating ugaliin ganun ng ating mga kaisipan. Bakit? Ito ay labag sa kalooban ng Panginoon at ito ay nakikita ng Panginoon. Kaya gusto niya ang mga tao ay maging malaki ang disiplin sa kapwa-tao. Mas lalo doon sa kanya na nagbigay ng kautusan. Di ba mga kaibigan? Napakaganda ng ating mensahe. Napakahirap gawin, pero yun ang nais ng ating Panginoon sa mga binasa natin tungkol sa kautusan. Magandang araw sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Yahshua Messiah.